Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido, lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kaya lang, tikom ang bibig ni VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP-CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the deputy one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. Nagtuturuan. Nung tinanong sino, kasi ang importante rito, sino ang nag-utos na arestuhin at dalhin dire-diretso si PRRD sa The Hague. Okay, ang sagot ni Torre, paikot-ikot, pero natumbok din ni Bato. Gusto pa nga niyang sagutin nito si Torre na tanungin ng SOJ, si Boying. Nagtatago na naman itong mga ito, no? Turuan sila eh. Tago rito, tago ko. Ako nga kay Aimee, hindi ko sinabay-sabay na pinatawag itong mga ito. Nang sa ganoon, makasagot sila nang hindi sila nagtatago sa pantalon ng kung sino man. Oo, di hayaan mo si Torre ngayon sumagot. Sa susunod, si Marbil naman ang tawagan mo. Sa susunod, yung magkapatid na Rimulya. Diba? Para hindi sila kasi nagtatanong lagi silang nakatago kay Boying di ba? Ituturo si Boying. No, ito naman si Marbil, sabi ni Torres, si Marbil ang nag-utos. O sabi ni Marbil, iba naman ang tinuro. So nagkabuhol-buhol na sila. Nako. Yan ang problema. Mga sinungaling kayo. Pero ako, in my opinion, alam ko sinong nag-utos. Kayo, sa tingin ninyo, sino ang nag-utos para dakpin si Tay Digong at dalhin sa The Hague? Pakilagay nyo dyan sa comment section. Ako alam ko kung sino. Ang alam ko, ang nag-utos noon ay takot sa multo. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege. Bakit tatakbo ka ng executive privilege, 'di ba? Executive privilege. Takbo kayo ngayon diyan sa sinasabi ninyo na
kapangyarihan ng presidente na hindi magsalita. Di ba? Pag ang tatapang ninyo. Pag nasusukol kayo, tago kayo kay BBM. po regarding this matter, the Ay, separation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Rimulya. Ito, pasugod talaga lagi ito si Boying. Kaya again, ako suggestion ko, wag nila isabay si Boying. Kasi gusto nito si Boying sa lahat ang bida, sa lahat ang sasagot. Di ba? Hindi naman siya tinatanong, pasok ng pasok. Hindi ko nga maintindihan dito eh. Di ba? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Kita mo, ha? Ayaw niyang mabuli. Di ba? Bakit kayo? Anong ginawa ninyo sa KOJC? Di ba binuli ninyo? Anong ginawa ng amo mo? Pinatawag si BP Sara sa kamera, pinatawag si Tatay Digo sa kamera, sa kapangyarihan ng kanyang pinsan, at nakatago sa kapangyarihan ng Speaker of the House na si Tamba. Anong ginawa nyo? Binuli ninyo. Anong ginawa ninyo kay Tatay Digong? Binuli ninyo. Hindi nyo pinapasok yung doktor, hindi nyo pinapasok yung anak niya, hindi nyo pinapasok yung gusto niyang abogado, hindi nyo hinarap sa korte, tapos basta nyo binitbit. Di ba? Ayan ang problema. Takot kayo sa sarili nyong multo. Ano, Marcos? Nakakita ka ngayon ng multo? Di ba? Multo mo yan. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo tila binasag ng katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 presidential survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Ikaapat ay si Grace Poe na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond one point. In its nearly 3 years, itaganyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Mag-isip-isip naman kayo.
unquote. Nagbigay naman reaksyon at komento ang solid DDS na si Mr. Will Talker na siyang pinagtawanan at sampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento ng hindi pa sigurado o undecided kung sino ang iboboto. Tila lumabas tuloy na kawawang-kawawat na mumulubi sa boto. Di umano'y naglustay ng pera ng taong bayan para ipamudmod sa ayuda pero tila isinusuka pa rin ng maraming Pilipino. Number 9! Martin Romualdez with 1%. Grabe mga lods, no? Yung ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat na, no? Lahat na ng kahihiyan pinaggagawa mo, di ba? May pae! Wala pa rin, Martin Tambaloslas. Sa pinakalas ka pa rin, 1% swerte ka. May 1% ka. Samantala, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagbigay ng kanyang hinaing at komento. Uri ng full video. Ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya. Umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetti pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez. Paano? 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating, malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung na-demote si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pag-demote ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni BP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kailang tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito,
hindi na siya madadamay. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang Dahig matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You are of the deputy one there. there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. Nagtuturuan. Nung tinanong sino, kasi ang importante rito, sino ang nag-utos na arestuhin at dalhin dire-diretso si PRRD sa Dahig. Okay, ang sagot ni Torre, paikot-ikot, pero natumbok din ni Bato. Gusto pa nga niyang sagutin nito si Torre na tanungin ng SOJ, si Boying. Nagtatago na naman 'tong mga ito, no? Turuan sila. Tago rito, tago ko. Ako nga kay Aimee, hindi ko sinabay-sabay na pinatawag 'tong mga ito. Nang sa ganoon, makasagot sila nang hindi sila nagtatago sa pantalon ng kung sino man. Oo, di ayaan mo si Torre ngayon sumagot. Sa susunod si Marbil naman ang tawagan mo. Sa susunod yung magkapatid na Rimulya. Di ba? Para hindi sila kasi nagtatanong lagi silang nakatago kay Boying di ba? Ituturo si Boying. No, ito naman si Marbil, sabi ni Torre, si Marbil ang nag-utos. O sabi ni Marbil, iba naman ang tinuro. So nagkabuhol-buhol na sila. Nako. Yan ang problema. Mga sinungaling kayo. Pero ako, in my opinion, alam ko sinong nag-utos. Kayo, sa tingin ninyo, sino ang nag-utos para dakpin si Tay Digong at dalhin sa Dahig? Pakilagay nyo dyan sa comment section. Ako alam ko kung sino. Ang alam ko, ang nag-utos noon ay takot sa multo. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege. Bakit tatakbo ka ng executive privilege, 'di ba? Executive privilege. Takbo kayo ngayon diyan sa sinasabi ninyo na kapangyarihan ng presidente na hindi magsalita. 'Di ba? Pag ang tatapang ninyo. Pag nasusukol kayo, tago kayo kay BBM. Regarding this matter, the separation matter. Nandito na tayo Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Rimulya. Ito, pasugod talaga lagi ito si Boying Kaya again, ako suggestion ko, wag nila isabay si Boying. Kasi gusto nito si Boying sa lahat ng bida, sa lahat ng sasagot, 'di ba? Hindi naman siya tinatanong pasok ng pasok. Hindi ko nga maintindihan dito 'di ba? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Kita mo, Ayaw niyang mabuli. 'Di ba? Bakit kayo? Anong ginawa ninyo sa KOJC? 'Di ba binuli ninyo? Anong ginawa ng amo mo? Pinatawag si BP Sara sa kamera, pinatawag si Tatay Digong sa kamera sa kapangyarihan ng kanyang pinsan at nakatago sa kapangyarihan ng Speaker of the House na si Tamba. Anong ginawa nyo? Binuli ninyo. Anong ginawa ninyo kay Tatay Digong? Binuli ninyo. Hindi nyo pinapasok yung doktor, hindi nyo pinapasok yung anak niya, hindi nyo pinapasok yung gusto niyang abogado, hindi nyo hinarap sa korte, tas basta nyo binitbit. Diba? Ayan ang problema. Takot kayo sa sarili nyong multo. Marcos? Nakakita ka ngayon ng multo? Diba? Multo mo yan. Kung ano ginagawa mo sa kapwa mo, bumabalik sa inyo. Ayaw nyong mabuli. Bakit bully kayo? Bakit? Nung ginawa nyo yan kay BP Sara, umiyak ba siya? Tumago ba siya? Nung ginawa nyo yan kay PRRD, iyakin ba siya? Tumago ba siya sa executive privilege? Si BP, sabihin, hindi naman siya presidente. Bakit si BP Sara wala bang posisyon? Pinaharap nyo dyan Kinuyog ng kamera. Umiyak ba? Tumago ba? Si PRRD, haharapin niya kaso dito, wag sa ICC kasi andito ang ating soberanya. Tumago ba siya? Umiyak ba siya? Ang hirap sa inyo Tapos kayo ganyan, sasabihin nyo binubuli kayo. Ay, nako. No, we're not bullying you, sir. We're not bullying you, sir. Diba, wala naman nagbubuli sa... Tinatanong kayo, simple lang. Sino ang nag-utos? Ba't di nyo masagot? Marcos,
BBM, nakakita ka ng multo. Takot ka kasi sa multo. Gawain nyo eh. Oh, akala nyo hindi kayo hahabulin? Ngayon malulusutan nyo yan. Kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang yung mastermind niyan, akala nyo makakalusot kayo. Lusot kayo ngayon kasi nasa posisyon kayo. Lusot kayo ngayon dahil nakatago kayo sa executive privilege. Pero hindi kayo forever nakaupo. Tandaan ninyo, uupo si BP Sara. At si BBM bababa at bababa. Matatapos din ang termino niyan. Oh, ang batas. Oh, hindi nyo na malulusutan yan. Giit pa ni Rimulya, You're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan Hindi ganun. Mali ka doon, Boying. Para sa akin, hindi naman pina-admit yung ayaw nilang i-admit. Hindi usapan to kung pinaamin o hindi pinaamin. Ang usapan dito, ano yung totoong nangyari. Hindi ito sukulan. Hindi ito parang ginigipit kayo. Hindi ito parang pinagtutulungan kayo. Hindi para itong binubuli kayo. Nilalabas, dapat malaman sino ang nag-utos. Yan ang issue dyan. Huwag nyo iligaw ang taong bayan. si Rimulya na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganito, Tingnan mo palusot ng mamang yun, no? Tingnan mo si Boying. Sinisi pa si PRRD kasi ang punto ni Boying, walang karapatan, hindi na kailangan sundin yung batas ng ICC kasi nasa ICC na dapat humarap muna doon sa local court yung dadakpin. Yun eh. Bakit hindi dinala sa local court si PRRD? Anong palusot ni Boying? Ang palusot niya, hindi na tayo sakop ng ICC. Kaya dahil umalis na si Tatay Digong nung time na yon, so hindi na niya kailangan humarap sa local court. Hindi na niya kailangan humarap sa Supreme Court o sa ang korte man dito sa Pilipinas. Tingnan mo tong mama na ito. Binaligtad pa. Ginamit pa si PRRD. Kasalanan pa ni PRRD. Wow. Tingnan natin ngayon. Ano masasabi ng eksperto? kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa Mismo. I agree with you. Mas lalo hindi sinurrender. Sinasabi nyo wala ng soberanya. Wala ng control sa atin. Bakit nyo sinurrender? Diba? Ako natatangahan ako dun sa sinasabi ni Boying. Ulitin ko hindi si Boying sinasabi kong tanga. Yung rason niya katangahan. Diba anong klase? Wala ng soberanya. Tapos isinuko nyo, minadali ninyo. Di mas lalo niya dapat hinarap sa korte. Sabi, syempre, kampi yan si Aimee tsaka si Bato kay PRRD. Hindi po, papakita ko sa inyo, hindi lang sila. Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant Ayan na sinasabi, okay? Meron ngayong, kasi banggit before na may patungkol sa mga justice na legal daw ang pagkakahuli kay PRRD. Ngayon, ito, justice din. Ulitin natin. Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Di ba ang liwanag nun? Legal yung warrant of arrest. Bakit? Wala tayong jurisdiction sa ICC. So pwede silang mag-issue ng warrant of arrest. Pero ang problema dito, yung hindi pinaharap si PRRD sa korte natin. Kasi hindi naman natin kailangan silang i-recognize dahil meron tayong sariling batas, meron tayong soberanya. Sa katunayan, hindi nga natin kailangan dalhin sa ICC. I still believe hindi dapat natin dalhin si PRRD sa ICC kasi gumagana ang ating batas. But in any case, pagtatalunan pa yan, just in case, for discussion purposes, kung kailangan siyang dalhin doon, sakaling pwede, kailangan talaga. Kailangan pinaharap muna natin dito. Kasi nga walang treaty. So yung pagkaka-aresto kay PRRD at minadali, yun ang illegal.
Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Mismo. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng Alam nyo, puntahan muna natin. Napaka-importante na talagang dumaan, okay, sa korte natin. Kasi, alam mo nagiging rason na itong mga ito. Si Torre, nung pumasok sa KOJC, ang sinabi niya, papasok kami sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo magreklamo kung gusto ninyo, magreklamo kayo kung sa korte. Anong sinasabi nila dito kay PRRD? Dadaling ka namin, isasakay ka namin sa eroplano. We will do this the hard way. And what do you want? The easy way or the hard way? Dadaling ka namin doon sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo ulit magreklamo. Exactly po. Kaya tayo merong batas na due process. Dahil ayaw natin yung ganyang sistema. Alam mo tong sistema ni Torre na ito? Ito yung tinatawag nating bariotic system. 'Di ba? Uso yan before. Huhulihin ka namin sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi na umuubra yung ganon. Meron tayong batas. Dapat ang paghuli may due process. Hindi pwedeng huli ka ng huli. Unless, kunwari, in act. Halimbawa, may pinatay, may pinapatay, may nire-rape, may nag-snatch. Siyempre, huhulihin mo yan, dadalhin mo sa presinto agad-agad. Pero hindi yung act. Katulad yan. Meron daw pinatay si Tatay Digong na 30,000. Sabi ng ibang mainstream media yan. Sabi ng mga ibang NPA yan. Sabi ng ibang mga komunista yan. Pero hindi naman totoo according to Tatay Digong. So yan, kailangan dumaan muna sa proseso. Hindi pwedeng bintang ng bintang. Nakita ba nilang pumapatay si Tatay Digong? Meron ba silang dead body? Wala, di ba? In short, dapat dumaan sa korte. Kaya yung sinasabi nitong si Torre, para sa akin, katakahan. Napaka-baryotic, napaka-utak baryo. Dapat ito sa gubat. Huhulihin kita basta sa presinto ka na magpaliwanag. Payag ba kayo ng ganun? May problema tayo dito. Kasi pwedeng gawin sa'yo, sa akin, at sino man sa atin. Magpapalabas sila ng warrant of arrest sa ICC, tapos basta tayo bibit-bitin doon, hindi tayo idadaan sa korte, at anong sasabihin? Sa presinto ka magpaliwanag, doon ka sa Hague magpaliwanag. Napakadelikado ng ginagawa ng kapulisan natin sa pangunguno ni Marbil at ni Torre. Yan ang kailangan makorek. Kaya nga merong hearing na ganyan. I agree with this hearing. Pigilan natin with all our reasoning yung ganyang klaseng prinsipyo ni Torre. Na sa presinto ka na lang magpaliwanag, gagawin ko yung gusto kong gawin. Hindi po pwedeng ganon. Napakadelikado niyan. Yan po ay nagmimistulang martial law. Wag, alam mo, may problema itong mga ito kasi lagi sila nakatago sa executive privilege. Ano sinabi nila, Amy? Mag-executive session na lang. Ano sabi ni Boying? Ayaw nila ng executive session. Kasi executive session, mag-uusap sila at yung sagot, di ba kasi executive privilege, ang sinasabi doon, hindi nila kailangan sagutin yung mga tanong. Karapatan niya ng executive. Pero sila Torre, hindi naman part ng executive Di ba? So, mali ang pagkakaunawa ni Boying sa maraming batas ng Pilipinas. Abogado pa man din siya. So, sabi, suggestion, executive session. Anong naman itong executive session? Ito executive session, tatanungin sila in private, doon nila sasabihin yung mga sagot doon sa tanong. Anong sabi? Ayaw nila. Dahil ayaw nila Boying, dahil sabi nila, lumalabas daw yung mga pinag-uusapan sa executive session. Ibig mong sabihin, Boying, wala kang tiwala sa sinasabi ni Amy? Ibig sabihin, Boying, wala kang tiwala kay Bato? Ibig sabihin, wala kang tiwala, Boying, sa sistema natin dyan sa Senado? Sinong paniniwalaan mo? Si BBM lang? Naku, anong klase ito? Hindi ko maintindihan tong mga pakulo nitong si Boying, no? Pero next topic po tayo. Tingnan po natin ito, ha? Ito po kasi si na-contempt po kasi ito si Lacanilaw. Okay, Lacanilaw, no? Okay, nakalagay dito, pinost to ng Inquirer just in, breaking news po. Iris Marcos office says Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw has been released from Senate Detention Facility. Kasi na-contempt ito. Marcos office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate panel on Foreign Relations.
As expected, Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoenas. Ayaw niyang, alam niyo yung pinapatawag ito sila, itong sila Boying at ayaw umattend. Pinapasabina na ni Aimee, papakontempt. Ayaw pirmahan ni Cheese. Ngayon, ito na naman. This time, he went even further. He ordered Lacanilau's release. Hindi lang sa hindi niya pinirmahan, in-order pa niya, i-release yan si Lacanilao. In spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate. Ito po ang sabi ng inquirer. Ito si Cheese Escudero, ito yung nagbimistulang kung ayaw mong pirmahan, huwag mong pirmahan. Pero bakit nag-order ka pa na i-release? Nagiging moro-moro yung paghihirap ni Aimee, ni Bato, ni Cayetano, ni Bongo, kung sino-sino man dyan nag-iimbestiga. Diba? Ito yung lumalabas tong si talagang kampi kay Marcos. No, wag mo nang itanggi, Cheese. Wag mo nang itanggi. Masyado kang nagiging epal tong si Cheese na pwede naman niyang hayaan na yung sila Aimee, 'di ba? Hayaan mo na lang kung ayaw mo makialam, hayaan mo na sila. Let them do their thing. Siguro ito si Cheese Escudero natatakot na baka hindi na siyang susunod na Senate President kasi merong impeachment. Okay? Pinaghahandaan pa rin yung impeachment ni BP Sara. At pag hindi siguro sumunod pagka kumampi po itong si Cheese Escudero dito kila Aimee, kila Bato, baka mamaya matanggal siyang Senate President. Siguro iniiwasan niya na itong ganong senaryo nang sa ganon sikat siya sa impeachment kasi alam naman natin sa impeachment talagang magki-create ng traction yan. May media dyan, lahat. Hindi lang po media, pati vloggers, lahat yan. Buong Pilipinas manunood pag natuloy na itong impeachment trial kay BP Sara. And maybe, ako sa tingin ko, gusto ni Cheese na nasa sentro siya ng attraction. Ikaw ba naman ang Senate President, di ba? So, Cheese, request lang. Sana magkaroon ka ng B. Sana manindigan ka naman. Huwag kang puro pagkampik. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga matay minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikan
amin. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.